Tulong pinansyal, mas murang mga produkto, training at iba't ibang serbisyo. Ilan lang yan sa mga inilatag sa ikalawang araw ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Laoag City. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Doble kayod na nga para kumita. Todo tipid pa si Beverly, maitawid lamang ang gastusin ng kanyang pamilya sa Laoag City, Ilocos Norte. Mahal sa kumahal, ma'am, talaga. Doble yung mga price ngayon, ma'am. Sa sahod nga, hindi magkakasya. Kung ano lang talaga yung kailangan, yun na lang talaga bibilhin. Kaya nang mabalitaan ang dalawang araw na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Laoag City, tampok ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Hindi na nagdalawang isip si Beverly na mamili rito. 5 hanggang 10 piso ang diskwento sa mga produktong itinitinda rito. May buy one take one at libreng items din. Mas makamura ka ng konti dito kaysa sa ibang grocery. May free pa, kaya yun yung habol ko, ma'am. Yung 5 piso, pag nakasave ka, pwede nang pambili ng shampoo. Ibinida rin sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ang mga produktong gawang Ilocos gaya ng inabel at binakol. Maganda ito, ma'am, kasi ito handwoven siya. Handwoven po siya. Magandang pagkahabi, masiksik po, saka matibay. Inilibre na ng pamahalaan ang pwesto para sa mga lumahok sa trade fair. Wala na kaming gagastusin para sa pwesto po. May take-home pay po kami. We are pushing yung local weavers po natin. We're trying to capacitate them. Ang gusto po natin mangyari sana, tulungan yung ating mga local weavers. Hindi lang sila heritage na weaving, kung hindi magiging, ang hope natin, sana ay maging mass-produced na yung sa kanila in a bigger capacity and obviously export. Naghatid din ang DTI ng 3 million pesos na pinansyal na tulong sa mga negosyong nasalanta ng Bagyong Egay, 1 million pesos na halaga ng pautang at livelihood kits na abot sa 4 million pesos. Nakiisa rin ang Land Transportation Office sa higit kumulang 50 ahensya ng gobyerno na lumahok sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Ilocos Norte. Libreng theoretical driving course, pagpaparehistro at renewal ng lisensya ang alok ng LTO. Laking pasalamat ng estudyante at driver na si Christian na nakalibre ng lisensya. Minus gusto po, ma'am, yun kasi mahal po. Mahal po ngayon yung magpapalisensya. Lalo na pag student, allowance po, ma'am. Yung paggagamitan ko sa 500 na libre. Kung titignan po natin, meron pong 33 deaths a day. So with these services po na binibigay ngayon ng LTO, malamang po ay siguro po malilesen po yung mga pangyayari sa kakalsadahan natin. Kailangan lang po may bigay po natin yung tamang aral sa mga kumukuha ng lisensya. Kahapon, personal na iniabot ni Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang pinansyal na ayuda, medical equipment, makinarya, farm input at iba pang tulong sa Ilocos Norte. At ang target ng administrasyon, magandang programa talaga to. I think the challenge now is to make sure na we scale it nationally para lahat ng ating mga kababayan ay makita nila or maranasan nila ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Mula Laoag City, Ilocos Norte, Clazel Pardilla para sa Bayan.